Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, tumitindi ang ano natin dito. Ang issue natin sa China, palalim ng palalim. Patindi ng patindi. Umaabot na ngayon sa punto na kahit si PBBM, talagang tinatakot na nito ng China eh. Tinatakot na ng China. Alam naman natin sila Sara, sila Bongo, sila Bato, sila Padilla. Ay, mga pro-China yan. Si Marcoleta na nagsabi, walang West Philippine Sea. There is no such thing as West Philippine Sea. Diba? Nakipagdebate pa siya kay Tariela. Yan ang nanalong senador ngayon. Dadagdagan pa ba natin yan ang mga senador na maka-Duterte sa 2028? Paparamihin pa ba natin ang mga senador na maka-Duterte? Yang mga maka-Duterte na yan na senador, maka-China rin yan. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, hindi ba natin naiisip yan? Na ganyan ang nangyayari sa bansa natin ngayon? Kaya kung tayo'y nagmamalasakit sa bansa natin, kung nagmamalasakit tayo, isipin natin ang 2028. Dapat lahat ng pwersa na anti-Duterte, anti-Sara, anti-China, magsama-sama. Ang pagkakaisahan dapat natin, yung sinasabi namin ni Ronald Llamas na broad united front, ibig sabihin ng broad, malawak na pagkakaisa. Broad united front. Ang broad united front na yan dapat ay anti-Duterte, anti-China. Yan ang ano dapat natin sa 2028. Huwag makabalik ang Duterte, huwag makabalik ang China. Kaya lang, mayroon kasing mga senador na pro-Duterte, pro-China rin. Itong mga sila Chis Escudero, malamang magsasara yan. Sila Villar, sila Cayetano, magsasara yan, magduduterte yan. So dapat, may mabuo rin ngayon na Broad United Front kung pwede, yung grupo nila Leni Robredo, Risa, Hontiveros, Bam Aquino, Trillanes, pati yung Bunyog, pati yung Makabayan Black, pati Partido Lakas ng Masa, nila Lyudi at Lux Spirito, magsama-sama na. At kung pwede, ang pwersa nila Lacson, nila Soto, ang pwersa nila Manny Pacquiao, ang pwersa ng Marcos, ng Romualdez, magsama-sama na Broad United Front laban sa Duterte at sa China. Kung sasama sila Chis Escudero, sila Cayetano, sila Mark Villar, sasama sila Arroyo, sasama dyan sa kay Sara Duterte, China yan. China yan mga kabunyo. Malinaw yan. Bakit hindi natin makita na tayo ngayon ay nasa panahon na ang Pilipinas ay delikado ang kalagayan? Ano ang delikado natin? Hindi lang ang pagbabalik ng Duterte. Ang pagbabalik ng Duterte ay mangangahulugan din pagbabalik ng China. Pag si Sara ang nanalo, alam na natin ang mangyayari. Balik ang China sa Pilipinas. Yan mga kabunyo. Ngayon, gagastos ang China sa eleksyon na yan. Gagamitin ng China ang mga network niyan sa pag-iispiya. Yan. Gusto ba natin ng ganon? Kung ayaw natin, dapat tayong magkaisa. Yung Broad United Front na sinasabi natin. Broad United Front. Anti-Duterte, anti-China. Yan yun. Ngayon, ang China gumagalaw na. Kinakausap na sila Chis Escudero. Kinakausap na yan sila Cayetano. Ano yan? Sila Bongo, sila Bato. Kunwari lang yan. Hindi nagsasalita sa issue ng China. Kunwari lang yan. Alam nyo naman si Bongo, mapagkunwari yan. Mapagkunwari. Pero alam naman natin kung ano si Bongo. Duterte yan. O di China yan. Kaya mga kabunyog, kung ayaw natin sa China, ayaw ninyo sa China, dapat isipin nyo, dapat hindi makabalik ang Duterte. Kaya itong mga pinag-uusapan natin na impeachment ni Sara, kabit-kabit ito sa ang issue ng China. Hindi ba natin hindi ba natin naintindihan yun? Di ba? Hindi ba natin naintindihan yun? Babaha ng pera sa 2028. Chinese money. Chinese money. Ang daming pera ng China. At saka hindi magdadalawang isip ang China na gumastos ng todo. Kasi gusto ng China na ang presidente ng Pilipinas, hawak nila. Ang ganda ng buhay ng China nung panahong si Duterte ang presidente. So ang gagawin ng China ngayon, makabalik. Ano ito mga kabunyuga? Ano ito? Kailangan natin magsama-sama. Kaya ang issue ng impeachment ni Sara, ang issue ng ICC, ang issue ng China, magkakakabit lahat yan. Di ba?
Huwag nating paghiwalayin yung issue ng impeachment ni Sara sa China. Hindi nga natin alam kung talagang yung pagpunta doon ni Wang Xilian nung isang araw doon, kinausap sila Chis Escudero. Sa tingin nyo ba hindi nila napag-usapan ng impeachment ni Sara? Gusto sigurong magkasiguro ni Wang Xilian, Senate President, ano ba ang stand ng mga senador? O, siguro sinabi ni Chis, don't worry, Mr. Ambassador, don't worry. Madidismiss yan. Impeachment ng Vice President. Okay. Good. Di ba? Ano sa tingin mo ang 2028? Don't worry. Malakas si Sara Duterte sa 2028. Good. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pa ba natin nakikita yan? Sus, kung hindi natin nakikita yan ganyang mga galawan, napakababaw naman natin. Di ba? Yan ang mga kabunyog. Kaya kung hindi pa rin tayo nagigising, kailan? Kung hindi pa tayo nagigising sa mga bagay na ito, kailan pa tayo magigising? We are living in dangerous times. Kaya nga, ako ang ina-advocate ko talaga, Broad United Front. Paulit-ulit ako niyan. Broad United Front. Hindi ako maka-Marcos. Hindi ako loyalista ng Marcos. Hindi ako bayad ng Marcos, hindi bayad ako ng Romualdez. Pero para lang na hindi makabalik ang Duterte, para lang hindi makabalik ang paghahari ng China sa bansa natin, okay ako ng isang alyansa, kanino man. Broad United Front nga eh. Ang issue ay anti-Duterte, anti-China. Yun na yung natin. Yun na yung asikasuhin. Simulan ng gawin yan. Kasi ang China, nakikipag-usap na rin yan sa kampo nila Sara. Nakikipag-usap na yan dun sa mga senador na kakampi nila. Yung mga senador na magre-re-eleksyon, nakakampi nila. Sino bang mga re-eleksyonistang senador na kakampi nila? Si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano, magre-re-eleksyon yan. Si Mark Villar, magre-re-eleksyon yan. Si Robin Padilla, magre-re-eleksyon. Si Robin Padilla. Susuportahan ng China yan. Susuportahan ng China yan. At pag hindi na-impeach si Sara, hindi na-convict, wala nang impeachment. Pipilitin ng China, panalunin si Sara sa 2028. Pera, bubuhos ang pera. So anong gagawin natin? I-counter natin yan. Dapat i-counter natin yan. Ang ginagawa ng China, dapat ma-counter yan. Ang ginagawa ng kampo ng Duterte, ma-counter natin yan. Yan ang malaking panawagan natin. Anong gusto natin? Bumalik ang China? Bumalik ang Duterte sa Pilipinas? Marami akong komentaryo sa pamamalakad ng Marcos at ng Romualdez. Pero parang wala eh. Kumpara sa makabalik ang Duterte, okay na tayo makipag-alyansa dito sa mga Marcos at Romualdez. Pero dapat, sa 2028, total, wala namang malakas na pambato ang Marcos at ang Romualdez. Wala namang malakas na pambato ang Marcos at Romualdez eh. Sumuporta na lang sila either kay Leni, kay Risa, o yun. Diba? Sila Marcos at sila Romualdez, sumuporta na lang kung hindi man kay Leni, kay Risa, kung sino man. Ako, pagdating kay Leni at kay Risa, kahit sino dyan, basta pagkaisahan natin. Tapos sila Marcos at Romualdez, dahil wala naman silang malakas na pambato, suportahan na lang nila si Leni at Risa. At least hindi mananalo ang Duterte. Pero kung magmamanok sila ng iba, lalabanan nila si Leni at Risa, talo tayo lahat niyan. Talo tayo lahat. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.